Si Anthony Edwards ang pinakadelikado sa NBA ngayon. Siya na ba ang bagong muka ng NBA? Mas magaling pa ba siya kay Michael Jordan nung kabataan niya? Ang kahinaan ni Ant-Man. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Sa nakalipas na 2 taon, gumawa si Anthony Edwards ng malaking hakbang at naging maaasahang bituin para sa isang team na may tsansang magkampiyon. Pero ang hakbang na ito ay nagdala rin ng matinding kontrobersya. Noong nakaraang season, inihalin tulad si Ant kay batang Michael Jordan na ikinagalit ng marami. Pero ngayong playoffs laban sa Warriors, naabot ni Ant ang kanyang ika-1,000 na playoff point. Siya lang ang ika-6 na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na umabot ng 1,000 playoff points bago umedad ng 24. Ang iba pang nasa listahang iyon ay mga Hall of Famers o future Hall of Famers, sina Kobe Bryant, Tony Parker, LeBron James, Kevin Durant at Jason Tatum. Impresibo, kaya nadala rin ni Anthony Edwards ang Timberwolves sa kanilang pangalawang sunod na Western Conference Finals appearance. Isang napakalaking bagay dahil sa loob ng 30 taon bago siya na-draft ng Timberwolves, isang beses lang sila nakapasok sa conference finals. At tandaan natin, si Anthony Edwards ay 23 taong gulang pa lang. Maaaring malayo pa sa pagiging susunod na Michael Jordan, pero nananatili ang tanong. Gaano pa ba kahusay ang maaaring maging si Anthony Edwards? Nakikita ba natin ngayon mismo ang isa na namang pag-angat niya patungo sa pagiging mukha ng NBA gaya ng mga inaasahan? On the part of the Timberwolves on the weak side, it's created now 2 opportunities. Oh my goodness! Anthony Edwards scrapes the sky and flushes it. Laging masaya panoorin ang mga poster dunks, pero mahalaga rin ito. Sa mga dikit na laban, nagbibigay ito ng enerhiya at emotion na kailangan ng isang team para manalo. At ang mga dunk na ito at athletic na mga galaw ang dahilan kung bakit inihambing si Anthony Edwards kay Michael Jordan noong nakaraang season. Na para sa akin ay isa sa pinakamasamang nangyari sa kanya. Ikinumpara si Ant sa literal na greatest of all time. Hindi umabot si Ant sa pamantayan ng pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Pero bakit natin siya sisisihin sa hindi pagtupad sa isang kwentong gawa ng media? Isang tabi mo natin si Mike. Tingnan natin kung gaano talaga kahusay si Ant sa murang edad. Kung ikukumpara sa mga Hall of Famers or future Hall of Famers, makikita nating gumagawa si Ant ng kasaysayan sa mga batang guard. Sa edad na 23, nangunguna si Anthony Edwards sa group na ito pagdating sa puntos kada laro at rebounds kada laro. Ang tanging kahinaan niya ay siya ang huli sa assists kada laro. Pero nagbago na ito ngayong playoffs. Sa playoffs, kumpara sa elite na grupo, pumapangalawa si Ant sa assists, ikatlo sa points, at una sa rebounds kada laro. Dagdag pa rito, maganda rin ang advanced stats niya. Pangatlo siya sa PER, una sa win shares per 48 minutes, at una rin sa box score plus-minus. Kaya hindi siya si Michael Jordan. Pero nasa ika-5 taon pa lang siya sa NBA. At baka nga dahil sa sobrang galing niya maagad, kaya mataas ang inaasahan sa kanya ng lahat. Pero tandaan natin, nanalo ng unang MVP si Steph Curry sa edad na 26. Nanalo si Russell Westbrook ng MVP sa 28. Ganon din si James Harden, 28. At si Kobe Bryant, nanalo ng MVP sa edad na 29. Samantalang si Dwayne Wade, hindi man lang nanalo ng MVP. Si Anthony Edwards ay hindi lang basta kahanga-hanga. Nakakasabay siya sa mga alamat ng NBA. Ang katotohanang nadala ni Ant ang Timberwolves sa 2 sunod na conference finals bilang malinaw na number 1 player sa team ay malinaw na senyales ng paparating na kadakilaan. Senyales ito na isa na namang pag-angat ang maaaring makita natin sa lalong madaling panahon. At ipinapakita rin nito na panalo si Ant bilang isang manlalaro. Patuloy din na gumaganda ang overall na laro niya, lalo na sa aspeto ng passing. Tumaas ang assist average ni Ant sa playoffs nitong nakaraang 2 seasons at ngayong taon ay ganun din. Averaging siya ng 4.5 assists kada laro sa regular season at ngayon sa playoffs, umaabot na siya ng 5.9 assists kasama ng 8 rebounds kada laro. Mahalaga ang mga stats na ito para sa 3 kadahilanan. Una,
ang mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA ay palaging nag-e-elevate ng laro nila sa playoffs. Pangalawa, ang mga all-time greats ay laging nagpapakita ng improvement taon-taon. Pareho sina Kobe at Michael Jordan ang nagsabi na gusto nilang bumalik mula sa off-season na may isang aspeto ng laro nilang mas pinaunlad. Pangatlo, ang pagpapagaling sa teammates ay susi para hindi lang maging stat padder, kundi tunay na winning player. Dahil sa NBA, ang pinakamahalagang stat ay panalo. Pero may isa pang bagay na nagpapakilala sa isang tunay na superstar sa NBA o sa kahit anong sport. Ang tinatawag na Mamba mentality. Yung mindset na gusto mong ikaw ang kukuha ng huling tira. Yung kumpiyansa na kaya mong gawin ang kahit ano. Kita natin sa laro na meron nito si Anthony Edwards. At kung kailangan mo pa ng ebidensya, sinabi ni Julius Randle na naglaro kay Kobe at ngayon ay teammate ni Ant. Sobrang kumpiyansa ni Ant sa sarili niya, parang Kobe. At nakasama ko si Kobe. Hindi siya natatakot sa kahit anong moment at gusto niya yung mga ganoong pagkakataon. Ang tiwala at kumpiyansa niya sa sarili niya bilang player, yun na ang pinakamataas na nakita ko. Malalaking salita ang mga iyon pero Anthony Edwards ang pinag-uusapan natin. At ngayon, alam nating handang makipag-trash talk si Ant kahit kanino. Hindi rin siya natatakot magpakilala kahit sa mga dating presidente. He can hoop a little bit, huh? Just a little bit, huh? Man, y'all better stand down. I'm the truth. Yeah, he's the truth. Hold on, What's now. going Hold on. Huh? Don't talk. We ain't gonna do all that. Goodbye. Right now, he just said he's the truth. Tell him the whole context of the situation, though. He said, I'm okay. I said, I'm the truth. He tripping. That's what happened. At kitang-kita natin kung paano naaapektuhan ng kumpiyansa niya ang laro ng Timberwolves. Sa mga crucial moments ng laro, maaasahan siya para gumawa ng paraan. Laban sa Lakers sa Game 3 ng Round 1, tabla ang series sa 1-1. Tabla rin ang laro, may 4.5 minuto na lang. Dito na kumilos si Anthony Edwards. Una, tumira siya ng 3 laban kay Luka matapos ang isang pick at switch. 1 minuto lang ang lumipas, nag-drawing siya ng halos buong Lakers defense sa drive at naipasa kay Naz Reid para sa open 3. Sa natitirang 2 minuto at 20 segundo laban kay LeBron, umatake si Ant at naiwasan ang help defense para sa layup. Sa depensa naman, pinakita rin niya ang presensya niya. Nakuha niya ang stop laban kay Rui Hachimura sa crucial na pagkakataon. Unang tawag ay foul pero na-overturn ito sa challenge. Nakuha ng Minnesota ang bola. At sa huling minuto, isolation si Ant, tumira ng 3 on dagger. Tinapos pa ni Ant ang laro sa isa pang assist sa susunod na possession. At sa isang laban kung saan naroon sina Luka Doncic at LeBron James, si Anthony Edwards ang tunay na bituin. Kung ikaw ang pinakamahusay na manlalaro, sa kahit anong laro malaki ang tsansang manalo ka. Pero para maituloy ang kampanya patungong titulo, kailangan ni Ant ng tulong. Kaya si Julius Randle ay kailangang mag-step up. Noong nakaraang season sa Knicks, nag-average si Randle ng 24 puntos, 9.2 rebounds, 5 assists bago ma-injure. Pagkatapos nito na-trade si Randle kapalit ni Karl Anthony Towns sa isang trade na tinawag na controversial at pinaniniwala ang pang-financial move ng Timberwolves. Lumala ang kritisismo ng mag-struggle si Randle sa regular season. Hindi naging perpekto ang fit sa Minnesota. Bumaba ang stats ni Randle sa 18.7 points, 7.1 rebounds at 4.7 assists. Samantala, naging all-star starter si Cat para sa Knicks, pero sa playoffs, ibang hayop si Randle. Nag-average siya ng 23.9 points, 5.9 rebounds at 5.9 assists sa higit 50% shooting. Kung magpapatuloy siya sa ganitong antas, baka siya na ang wingman ni Ant para sa kampyonato. Maganda rin ang pinapakita ni Jaden McDaniels. Tumaas ang average niya sa 15.4 points kada laro. Ang Timberwolves bilang isang team ay umiinit sa tamang oras. At sa Sabado night, isang bagay ang malinaw sa NBA playoffs. Walang malinaw na paborito para sa titulo ngayong taon. Ang Thunder ang sinasabing front-runner, pero ngayon hindi natin alam ang mangyayari. Ang alam lang natin, si Anthony Edwards ay may kakayahang maging pinakamahusay na manlalaro sa kahit anong laro. Gusto kong malaman,
Sa tingin mo ba may tsansa ang Timberwolves at si Anthony Edwards na makuha ang kampyonato? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat. Kung subscribe ka na, maraming salamat sa suporta.